Washing machine detergent may triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes.
Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Balang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026, hindi lang sa Metro Manila kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino, saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Pilipinas, ang ating oras, 12:07 ng tanghali. Sa mga balitang kailangan mong malaman, unang-una sa mga balita, RH Rapido Hataw Balita mula sa MBC Radio News Center Manila. RH Rapido Hataw Balita sa mga balitang pambansa, lokal, internasyonal at iba pa. RH Rapido Hataw Balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Yuel Reyes, Jackie Resho sa RH Balita. Balita. RH Sa ulo ng ating mga balita, panibagong double-digit na oil price hike asahang ipatutupad sa Martes. Halaga ng taas pasahe sa pampublikong sasakyan iaanunsyo sa susunod na linggo.
Singil sa tubig tataas rin. Tubig tataas na Maynila at Manila Water tataas sa susunod na buwan. Antipolo 2nd District Special Elections. Umarangkada na ngayong araw. Halos 500 Pinoy handa nang ma-repatriate mula sa gitnang silangan ayon po sa Dubai Consul General. At 11 estudyante sugatan matapos sumabog ang isang portable butane stove sa Pangasinan. Yan po ang ulo ng ating mga balita. Ngayong March 14, 2026. Live mula 666 kHz sa Metro at Mega Manila. Sa bayan din po tayong napapakinggan sa DZRH 1395 kHz sa Cebu, DZRH 1260 kHz sa Davao at sa 16 pang relay station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Simulcast din pong napapanood sa DZRH News Facebook page at DZRH News Television YouTube channel. Sa ngalan po ng aking partner, ako po ang inyong lingkod sa pagbabalita. Ito po si Jackie Resho. Bago lamang sa detalye ng ating mga balita, alamin natin ang lagay ng ating panahon ngayong Sabado, March 17, 2026. Mula po kay Miss Glyza Escolyar ng DOST Pag-asa. Miss Glyza, magandang tanghali. Magandang tanghali din po sa inyo, Ma'am Jackie. At para sa lagay ng ating panahon, apektado ng amihan o northeast monsoon ang malaking bahagi ng ating bansa. Kaya asahan po ngayon sa Bicol Region, Aurora, Quezon, Marinduque, Northern Samar, Eastern Samar at Dinagat Islands ang maulap na kalangitan na may mahinang mga pag-ulan dahil po yan sa amihan. At dito po sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa, bahagyang maulap po ang kalangitan. Ibig sabihin po halos maaliwalas po ang kalangitan at tanging mga panandali ang mga pag-ulan o mahihinang mga pag-ulan o pag-ambon ang maaaring asahan. Ngayong araw, kung mapapansin niyo po, ay bigla ulit yung paglawig po ng madaling araw. Kaya naman po kaninang madaling araw ay naitala dito po sa Trinidad, Benguet ang 7.5 degrees Celsius na temperatura at pinakamababang temperatura ngayong araw. Samantala dito naman po sa Science Garden ay 19.7 degrees Celsius. Wala naman po tayong namomonitor na sama ng panahon na maaring pumasok o mabuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility sa susunod pang 3 araw. Yan ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ito si Glyza Escolyar, nag-uulat. Miss Glyza, tanong lang po, no? Yung pinakamababa na po ba yung naitalang 7.5 degrees Celsius sa Baguio kanina po, ngayong amihan season? Yes po, ito na po yung pinakamababa ngayong amihan season. Ito po ay medyo rare o medyo uncommon po sa buwan ng Marso, pero ito pong huling bugso ng amihan nakapagtala po ng pinakamababa for this season. Usually po kasi ang pinakamababa ay naitatala natin by early February or late January. Alright. Bali, ito na po ang huling bugso ng amihan ngayong... Yes po. Opo, Ma'am Jackie. Alright. Maraming salamat, Miss Glyza. Maraming salamat din po sa pagkakataon. Yan po si Miss Glyza Escolyar ng DOST Pag-asa. At sa detalye ng ating mga balita, kapit mga motorista, asahan na ang panibagong pagsipa ng presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa pagtaya ng oil industry sources, posibleng sumirit sa 16 pesos and 50 centavos ang kada litro ng diesel at sisipa naman sa 11 pesos and 50 centavos ang bawat litro ng gasolina. Inaasahang hindi tataas o bababa naman sa 4 pesos ang kada litro ng kerosina. Bunsod pa rin ang big time oil price hike ng nagpapatuloy na tensyon sa Middle East. Samantala, tahasang tinawag ni Liga ng Transportasyon at Operators sa Pilipinas o ELTA President Orlando Marquez, nagatasan ng taong bayan ng mga oil companies dahil sa oil deregulation law. Sa panayam sa programang Special on Saturday, sinabi ni Marquez na dahil sa naturang batas ay tila naging spokesperson na lamang ng mga kumpanya ng langis ang DOE
dahil wala na halos kapangyarihan ng gobyerno na makontrol ang paggalaw ng presyo ng petrolyo. Ayon kay Marquez, ang presyo ng krudo ay nakadepende na lamang sa kung magkano ang ididikta ng mga malalaking kumpanya at laging ang mga ordinaryong mga manggagawang Pilipino ang naghihirap. Narito po ang panayam kanina kay LTOP President Orlando Marquez. Kami po yung nagsiservisyo publiko sa lahat ng trabahador sa sulok ng buong Pilipinas, pero ganito ang entertain ng DOE dahil nga sa batas na deregulation law, yan po yung matagal na naming isinisigaw. Na itong batas na deregulation law, hindi na po batas yan, gatas po, gatasan ang taong bayan. Kaya naman nananawagan na rin ang LTOP na itaas na sa 15 pesos ang minimum fare sa mga jeep sa gitna ng krisis sa langis. Dedesisyonan na nga sa susunod na linggo ang taas pasahe para sa mga pampublikong sasakyan. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, nakapagbigay na ng rekomendasyon ng LTFRB, ngunit ibinalik ito sa kanilang opisina para isailalim muli sa pag-aaral. Ito ay upang matiyak na magiging makatuwiran ang taas pasahe sa gitna ng nagtataasang presyo ng mga bilihin. Matatanda ang pumalo na sa mahigit 24 pesos ang kabuoang taas presyo sa diesel, hanggang 13 pesos sa gasolina at higit 38 pesos sa kerosina. Samantala, pinag-aaralan ng LTFRB na gawing digital ang pamamahagi ng fuel subsidy para hindi na magtiis sa mahabang pila ang mga tsuper at operator. Ayon kay LTFRB Chair Vigor Mendoza II, kinakausap na nila ang mga electronic money issuers o yung mga digital wallet apps na accredited ng Bangko Sentral para maging katuwang sa distribusyon ng 5,000 pesos na ayuda. Giit ng ahensya sa ganitong pamamaraan ay mas mapabibilis ang pagdating ng pera sa mga benepisyaryo at mas magiging transparent ang listahan. Dadaan muna sa validation process ang mga EMIs upang matiyak ang kanilang kakayahan sa digital transactions. Una nang inanunsyo ni Transportation Secretary Banoy Lopez, nasisimula ng pamamahagi ng fuel subsidy sa susunod na linggo. Samantala, hindi sapat ang tig 5,000 pesos na halaga ng fuel subsidy para sa mga nasa sektor ng transportasyon sa gitna ng krisis sa langis. Sa panayam sa programang Special on Saturday, sinabi ni Ebon Foundation Chief Executive Sunny Africa na hindi sapat ang 5,000 piso kung patuloy lamang ding tataas ang presyo ng krudo. Ayon kay Africa, bukod sa maliit na halaga ay ilalaan lamang din ang makatatanggap ng tulong mula sa pamahalaan kaya nananatiling kawawa ang mga tsuper sa bansa. Narito ang bahagi ng panayam kay Sunny Africa. Hindi naman na natutulungan. May more or less 250 to 300,000 jeepney drivers. May more or less 1.2 million tricycle drivers. Idagdag pa dyan yung mga motorcycle taxis, mga delivery riders. Abot yan ng I think more or less 70 to 80,000 sa buong Pilipinas. So, ang kailangan tulungan na tinatamaan ng pagtaas ng presyo ng krudo, more or less 1.5 to 1.6 million. Tapos ang tutulungan lang nila, 300 plus thousand. So sa amin, emblematic yun na may show off, may press release, ang dami namin mobilize na pera, ang dami namin tutulungan. Pero mapapansin nyo, hindi lang ngayon, pati nung panahon ng COVID, battle ng krisis, masyadong maliit ang binibigay, masyadong kaunting natutulungan, at panandalian lamang. Kaya naiintindihan ni Africa ang panawagan ng mga PUV driver na taasan ng pasahe dahil sa nangyayaring krisis. Pero giit niya na dapat magkaroon pa ng karagdagang aksyon ng pamahalaan para hindi malugmok ang ekonomiya ng bansa. Narito muli si Chief Executive Sunny Africa. Naintindihan talaga natin na sa sobrang frustration ng mga tsuper natin, manawagan ng fair hike yan. At lalo na yung piston, alam ko yung piston, nagpipigil yan sa paghingi ng fair hike. Alam nila yung epekto dun sa mga, sa mga karaniwang commuter. Pero syempre, kung iipit na sila,
kung hindi nila kaya hintayin yung suporta sa gobyerno. At kung mag-aanunsyo ng gobyerno ng suporta na 5,000 lamang, tapos gasino lang yung makakatanggap, of course, manawagan sila ng fair hike. Sa amin, ang burden siya hindi dapat sa commuter, nasa gobyerno na. Yan po ang tinig ni Ibon Foundation Chief Executive Sunny Africa. Samantala, asahan na rin ang posibleng pagtaas ng presyo ng pandesal sa mga susunod na araw, dulot na rin ang patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Sa panayam sa programang Special on Saturday, sinabi ni Chito Chavez, ang presidente ng Asosasyon ng Panaderong Pilipino, na apektado rin ang mga panaderya sa bansa ng krisis sa langis, lalo na para sa mga community bakeries. Ayon kay Chavez, hindi mababago ang quality ng mga pandesal o baked goods, pero posibleng lumiit ang mga ito dahil sa lalo pang pagtaas ng presyo ng mga raw materials. Narito ang bahagi ng panayam kay Asosasyon ng Panaderong Pilipino President Chito Chavez. Yung mga community bakery na nandoon sa mga mahihirap na lugar, yung mga community-based bakery, yun yung nagkakaroon ng pag-a-adjust sa laki ng kanyang tinapay o laki ng kanyang pandesal dahil nahihirapan ang consumer sa lugar na iyon sa kanilang pagbili. Kinakailangan huwag tumaas ng malaki ang tinapay. Para hindi tumaas ng malaki ito, paliliitin ng konti. Pero sigurado hindi nagbabawas ng ingredient dahil maapektuhan ang kalidad ng ating tinapay. Sa iba pang balita, asahan na ang bahagyang pagtaas ng singil sa tubig sa Metro Manila at mga karatig probinsya simula sa susunod na buwan. Ayon sa Metropolitan Waterworks and Sewerage System Regulatory Office o MWSSRO, tataas ng 4 na sentimo kada cubic meter ang singil ng Manila Water Company at 9 na sentimo kada cubic meter naman para sa Maynilad Water Services. Katumbas ito ng dagdag na 14 centavos sa buwanang bill ng Manila Water customers na gumagamit ng 10 cubic meters o mas mababa, hanggang 29 centavos naman para sa 20 cubic meters at 58 centavos para sa 30 cubic meters. Samantala, tataas naman ng 27 centavos ang bill ng Maynilad customers na gagamit ng 10 cubic meters o mas mababa. Piso naman para sa 20 cubic meters at 2 piso at 7 sentimo para sa 30 cubic meters. Ipinaliwanag ng MWSSRO na ang rate adjustment ay kaugnay ng Foreign Currency Differential Adjustment o FCDA para sa ikalawang quarter ng 2026. Ayon kay Patrick Lester T., patuloy na titiyakin ng ahensya na mananatiling abot kaya, accessible at patas ang serbisyo ng tubig para sa mga consumer. Samantala, naabot sa 450 o 450 pulis, katuwang ang force multipliers at mga miyembro ng militar ang magbabantay sa special elections na ginaganap ngayong araw sa ikalawang distrito ng Antipolo City. Ayon kay Police Colonel Eleazar Barber Jr., Rizal Provincial Police Director, nakahanda na ang lahat ng seguridad para sa halalan na layuning makapili ng kongresista na papalit sa yumaong si Congressman Romeo Acop. Samantala, magbubukas ang 36 na polling precincts at 308 cluster precincts nagbukas kaninang alas 5 ng umaga para po yan sa mga senior citizens, PWD at mga buntis. Habang nagsimula ng 7 ng umaga para sa iba pang botante at magtatapos po mamayang alas 3 ng hapon. 6 na kandidato ang maglalaban sa pwesto, kabilang ang isa sa mga anak ni Acop. Nadeklara naman ng Malacanang ng Special Non-Working Day sa ikalawang distrito ng Antipolo upang mabigyan ng pagkakataon ang mga botante na makilahok sa halalan. At maya-maya hihingi tayo ng update dyan sa sitwasyon dyan po sa Antipolo 2nd District sa nagpapatuloy na special elections mula sa ating kasamahan na si RH23 Edwin Duque. Natabayanan pa po ang iba pang balita sa pagbabalik ng RH Balita ngayong Sabado ng tanghali. Ang ating pong oras, 12:23 ng tanghali.
Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNDS, trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy, Bawal Yan. Pilipino, dito lang sa DZRH TV, matchable ng entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at ibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan.
tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang Ang ating pong oras, 12:28 ng tanghali. Labas tayo ng ating himpilan. Alamin na nga natin ang update diyan po sa 2nd District ng Antipolo dahil ngayon ay isinasagawa nila ang kanilang special elections. Andyan po ang ating reporter na si RH23 Edwin Duque. Edwin, kamusta na dyan? Jackie, ongoing ngayon yung congressional election na isinasagawa sa Distrito 2 ng Antipolo City. Ito'y pinangunahan mismo ni Comelec Chairman George Garcia na ngayon ay sa alis lang dito sa may Inaris Center. Kanina ay isang inspection ng opisyal ang 5 voting percent sa 2nd District dito sa Antipolo. Ito'y kaugnay pa rin sa sinagawang congressional election na pagpuputuhan ito ng hanggang 8 barangay na may 252,793 botante. Alas 5 pa lang ng umaga kanina ay pinaboto na yung mga senior mga buntis at kanina nga may mga nauna rin mga manggagawa na hindi naman sila kabilang doon sa mga senior citizens pero pinayagan na ito ni Chairman Jose Garcia dahil may mga pasok pa ito at medyo maluwag-luwag pa naman. At ayon sa kanya, maaari sa sunod ng mga eleksyon ay gagawin ito doon sa kapag ganyang maluwag para mas mabuting matupad yung hangaring makaboto lahat ng mga mamamayan sa mga panig ng bansa. Ayon sa chairman, kinumpirma rin ng opisyal na good news naman doon sa mga magbabantay, lalo na yung mga teachers, dahil doon sa 12,000 na pinaka-honorary ay may dagdag na doon na 2,000 pesos. Kaya medyo mapawi yung pagod ng ating mga election officers. Nasa mahigit 200 PDL din ang pinayagang bumoto kaninang umaga sa tanggapan mismo ng BGMP kung saan ay pumunta rin si Chairman Garcia. Sinabi ng official na kahit 65% lang yung makaboto ngayong hanggang alas 3 ng hapon ay okay na rin yan, malaking bagay na rin yun para kung sino yung manalo doon sa 6 na naglalaban sa panguna ng anak niya dating Congressman Romeo Acop ay agad na itong madesisyonan para may halal bilang congressman ng 2nd District sa Antipolo. Isa sa mga at itong anak si Doc Bong, sinasabing lumahok ay membro ito ng Unity itong pinaka-membro ito ng membro pala ng Unity Party at yung mga iba pa ay mga individual na tumakbo bilang congressman. Hanggang alas 3 ngayong hapon, Jackie, ay matatapos yung botohan. Dadalhin lahat ng mga ballot box dito sa Inaris Event Place para sa final result ng bilangan kung sino nga at madeklarang panalo kapalit ng yumaong si dating Congressman Romeo Acop. Peaceful naman yung buong mula pa rin ng umaga. Intact yung ating kapulisan, ang local government ay naka-13 para bantayan yung boto at sabi nga, sana walang maging problema para maaga tuloy-tuloy yung bilangan at pagdeklara kung sinong panalo ngayong araw na ito. Wala pa rin dito sa 2nd District ng Antipolo City, RH23, and rin kinagulat sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Edwin Duque. Dako naman tayo sa Maynila. Ang financial assistance ng DSWD para sa tricycle drivers sa Maynila magsisimula daw sa susunod na linggo sa March 17. Detalye sa report ni RH29 Boy Gonzales. Boy!
Jackie, ayon kay Manila Department of Social Welfare of MDSW Director J. Reyes Philippines, ang kanilang tanggapan na magsisilbing tagapamagitan sa pagitan ng DSWD at ng mga sama ng transport sector. Itiniliwanag ni Director de la Fuente na ang lista ng mga benepisaryo ay magmumula sa mga tricycle regulatory unit o TRU at sa mga samahan ng TODA at TODA. Ang mga listang ito ay ilalagay sa template na hinihingi ng DSWD na naglalaman ng mga konkretong detalye tulad ng buong pangalan na may middle initial, address, petsa ng kapanganakan, contact number at iba pa personal na informasyon. Kinakailangan din umano na magdala na ang driver ng photocopy ng kanyang driver's license sa oras ng payout. Kabala ng MDSW, posibleng hindi nakasama sa ayuda ang mga driver na may kulang na impormasyon sa sinuting listahan. Dahil sa napisag sa aming mga rehistradong miyembro ng TODA o Transport Group, maaring makinabang sa programa dahil sila lamang ang may opisyal na record sa mga lokal na pamahalaan. Samantala, sabay-sabay nagsasagawa ang pamahagi ng pinansal na ayuda na 5,000 piso sa lahat ng distrito ng Maynila simula alas 7 ng umaga hanggang hapon. Ito si Boy Gonzales para sa Visa Arizona sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy Gonzales. Sa iba pang balita, halos 500 Pilipino sa gitnang silangan ng handang ma-repatriate pabalik ng Pilipinas bunsod ng tumitinding kaguluhan sa gitnang silangan. Ayon kay Dubai Philippine Consulate Consul General Ambrio Brian Enciso, ang mga Pinoy ay kinabibilangan ng 36 na mga turista at 270 migrant workers. Ang naturang mga Pinoy ay ililikas sakay ng chartered flight mula Dubai, kung saan meron ding kasamang 70 contingent mula sa Abu Dhabi. Ayon pa kay Enciso, kasama ng Pinoy repatriates mula Dubai si migrant worker Secretary Hans Leo Kakdak. Tiniyak ng Council General na binayaran ng pamahalaan ng Pilipinas ang buong charter service kabilang na ang flight ng eroplano at biyahe ng bus mula Dubai patungang Fujairah. Kasunod nito ay posibleng magkaroon pa ng panibagong chartered flight kapag kinakailangan sa repatriation ng mga Pilipino mula sa gitnang silangan. Personal naman na nagpaabot ng pakikiramay si Israeli President Isaac Herzog sa pamilya ng Pinay caregiver na nasawi matapos tamaan ng shrapnel mula sa isang missile attack ng Iran habang inililigtas ang kanyang amo. Sa naturang pagkikita, ipinaabot ng presidente ng Israel sa naulilang asawa ni Mary Ann de Vera ang taus-pusong pakikiramay at pasasalamat ng Estado sa dedikasyon ng mga Pilipinong nagtatrabaho sa kanilang bansa. Ibinahagi rin ni Herzog na naging malapit ang kanyang puso sa mga Pinoy dahil minsan na rin nagkaroon ng Filipina caregiver ang kanyang sariling pamilya. Ayon sa Israel President, itinuturing ng maraming Israeli ang mga Pilipino bilang tunay na bahagi ng kanilang tahanan. Samantala, sumadsad sa panibagong record low ang halaga ng piso kontra dolyar kahapon sa gitna ng tensyon sa Middle East. Batay sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas, nagsara ang piso sa 59 pesos and 73 centavos per dollar. Mas mahina ng 35 centavos kumpara sa 59 and 38 centavos noong Huwebes. Nalampasan nito ang naunang pinakamahinang record na 59 pesos and 50 centavos per dollar noong March 9. Ayon kay Michael Ricafort, Chief Economist ng Rizal Commercial Banking Corporation, isa sa mga dahilan ng paghina ng piso ang pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado dahil sa pangamba sa supply dulot ng kaguluhan sa gitnang silangan. Sinabi naman ni Eli Romelona Jr. na patuloy na kumikilos ang BSP sa foreign exchange market upang maiwasan ng biglaang pagbagsak ng halaga ng piso. At antabayanan niyo po ang iba pang mga balita dito sa RH Balita ngayong tanghali, ngayong Sabado. At ang mga reports mula sa ating mga provincial correspondents. Ating pong oras, 12:38 ng tanghali.
ang oras. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ang Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Balang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, Ang oras po natin, 12:42 ng tanghali. Hingi naman tayo ng update sa ating kasamahan na si Miss Grace Sansano dahil ang presyo ng palay ay nananatiling mataas habang ang bigas din ay mataas ang presyo sa Region 3 at 2. Dahil ba yan sa patuloy na pagtaas ng produktong petrolyo o presyo ng produktong petrolyo? Alamin natin sa report ni RH25 Grace Sansano. Miss Grace? Maganda ang presyo ngayon ng bilihan ng palay, kaya naman masaya ang maraming mga magpapalay sa bahagi ng Nueva Ecija at maging ang mga karatig lalawigan hanggang sa Region 2. Ayon nga sa mga Rice Millers Association, dito sa dalawang rehiyon na to ay binibili nila ngayon at naglalaro sa wet na presyo ay nasa 25 pesos hanggang 27 and 50 centavos kada kilo, habang sa dry naman naglalaro sa 30 pesos hanggang 33 pesos.
Kung ganyan daw ang presyo ng bilihan ng palay, pagdating naman sa paggiling nito na magiging bigas na, papalo na ito sa 60 pesos dahil times 2 ang halaga na ng bigas kung binili nila ito ng 27 at 33 pesos naman para sa dry. Ang mga maraming consumers daw o itong ating mga bumibili nga ng bigas ang tatamaan nito. Inaasahang pagdating ng buwan ng Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo ay posible raw na tataas pa ang presyo ng bigas. Sa ngayon, naglalaro na sa 45 pesos pataas ang presyo kada kilo ng bigas. Kung ang bigas ay mataas ang presyo, eto namang mga magkakamatis natin ngayon sa bahagi ng Nueva Ecija hanggang sa Nueva Vizcaya, naglalaro na lamang sa farm gate price na 5 pesos hanggang 10 pesos. Bagsak na bagsak daw ito at halos luging-lugi sila. Kung ang tatanungin naman ang mga magsisibuyas sa bahagi ng Bungabon, naglalaro na lamang ang kilo sa puti ng 25 pesos hanggang 30 pesos habang ang pula na pickle size ay naglalaro sa 35 pesos hanggang 40. Ang presyo raw na ito ay halos stand money lang sila sa laki ng puhunan. Yan ang ating update. Ito si RH25, Grace Vera Sansano. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Grace. Dako naman tayo sa Zambales dahil isang lalaki ang nasawi sa pananaksak ng kanyang pamangkin. Diyan po sa Ibas, Zambales. Detalye sa report ni RH37, Danny Kumilang. Danny? Naharap ngayon sa kasong murder ang suspect sa pananaksak sa kanyang mismong sariling tiyuhin na nasawi sa barangay Santa Barbara, Ibas, Zambales. Sa ulat ng Iba Municipal Police Station, ang suspect na agad ding naaresto ay edad 34 anyos. Batay sa investigasyon ng Iba Municipal Police Station, bandang 9:30 ng umaga kahapon nang lumabas ng bahay ang 63 anyos na biktima upang bumili lamang ng tinapay. Nakarinig na lang ang isang saksi ng paghingi ng saklolo at tatagpuan na lang itong biktima na duguan at may saksak sa tiyan. Bago mawala ng malay ang biktima ay itinuro nito na sinabi ang pangalan ng kanyang pamangkin bilang suspect. Agad rumesponde ang mga pulis sa lugar at naaresto ang suspect. Isinugod naman sa paggamutan ng biktima para sa agarang gamutan. Subalit kalaunan ay binawian na din ito ng buhay. Patuloy pang inaalam ng mga otoridad ang motibo sa pananaksak sa biktima. Danny Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. Samantala, isang laborer patay sa pamamaril ng kanyang kainuman dyan sa San Enrique, Iloilo. Detalye sa report ni Jocelyn Maki ng Aksyon Radyon Iloilo. Jocelyn? Patay ang 52 anyos na laborer matapos pagbabarili ng kanyang kainuman sa barangay Braulan sa bayan ng San Enrique. Ayon kay Police Captain Dandy Ilalto, hepe ng San Enrique Municipal Police Station, magkasamang nag-inuman ang biktima na si alias Felipe at suspect na si Domingo at dalawa pa nilang kaibigan. Sa pag-imbestiga ng pulisya, ang biktima ang unang bumili ng alak at nang maubos, sinabihan ito ang suspect na siya naman ang bumili. Pero nagdahilan di umano ang suspect na wala siyang pera hanggang sa nagtalo ang dalawa. Tatagain sana ng biktima ang suspect pero naunahan siya at binaril. Dead on arrival sa ospital ang biktima habang naaresto ang suspect. Mula sa Aksyon Radyo Iloilo, ito si Jocelyn Maki para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Jocelyn. Samantala, top 1 most wanted person arestado sa Burgos, Pangasinan. Detalye sa report ni RH38 Freddy Fajardo. Freddy? Naaresto ng Burgos PNP ang kanilang top 1 most wanted person municipal level na isang 60 anyos na lalaki na residente ng Infanta, Pangasinan. Batay sa ulat ni Burgos OIC Chief of Police Captain Jason Orilia, ang pagkakadakip sa suspect ay sa bisa ng warrant of arrest na nilabas ng Burgos Regional Trial Court sa kasong pagdamag sa Republic Act 10883, the new Anti-Kidnapping Act of 2016, na pinagkalooban naman ng piyansang 3
300,000 piso para sa kanyang pansamantalang kalayaan at dahil pa sa kabiguang makapaglagak ng nasabing piyansa, nananatili pa sa Burgos Police Station ang akusado. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, Arisarte Taguulat para sa DZRH Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Maraming salamat Freddy Fajardo at sa ating mga provincial correspondents. Samantala sugatan ng 11 estudyante matapos sumabog ang isang portable butane stove habang nagdiriwang ng kaarawan sa loob ng isang kainan sa Dagupan City, Pangasinan. Batay sa ulat, nagkahiyaan ang mga estudyante na kumain sa isang restaurant sa Barangay Karanglaan matapos ang kanilang klase upang ipagdiwang ang kaarawan ng isa nilang kasama. Habang kinakantahan na umano ang may kaarawan, biglang sumabog ang portable butane stove sa kanilang mesa dahil sa paniniwalang gas overpressure na lumikha ng fireball na tumama sa mga biktima. Ayon kay Police Captain Eric De La Cruz, commander ng Dagupan City Police Station 2, nagtamo ng mga lapnos o paso ang mga estudyante at agad na isinugod sa ospital. Sa 11 biktima, 8 ang nananatiling nakakonfine, habang 2 sa kanila ang nagtamo ng malubhang pinsala at kinakailangang operahan. Nagkaroon na rin ng paunang pag-uusap ang pamunuan ng kainan at ang pamilya ng mga biktima hinggil sa insidente. Abangan po ang iba pang detalye ng ating mga balita sa pagbabalik ng RH Balita sa tanghali. Ang ating pong oras, 12:49. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026, hindi lang sa Metro Manila kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNDS, trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy, Bawal Yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang
RH 12:53 ng tanghali. Hindi saklaw ang mga guro sa pampublikong paaralan sa implementasyon ng work from home o work from home tuwing Biyernes. Ayon sa Department of Education Undersecretary Fatima Lip Panuntongan, ang work from home at 4-day work week arrangement ay para lamang sa non-teaching at related teaching personnel sa opisina ng DepEd. Sa ilalim ng Memorandum Circular 114 na pinirmahan ni Ralph Recto, inaatasan ng mga ahensya na magpatupad ng 4-day on-site work week o isang designated na araw para sa work from home upang mabawasan ang paggamit ng enerhiya at transport fuel. Para sa DepEd, adopted ang 4-day on-site schedule mula Lunes hanggang Huwebes at initakda ang Biyernes bilang karaniwang araw ng work from home para sa mga opisina. Dagdag ni Panuntongan, pansamantalang suspended ang work from home para sa school-based non-teaching at related teaching personnel hanggang sa karagdagang abiso upang masiguro ang maayos na pagdaraos ng end-of-school year activities. Nagbabala naman ang Philippine National Police o PNP sa posibilidad ng pagdami ng mga online scam ngayong nagsimula na ang 4-day workweek sa ilang mga tanggapan ng gobyerno at pribadong kumpanya. Sabi ni PNP Anti-Cybercrime Group Director Police Brigadier General Winston Asueta, posible kasing samantalahin ng mga scammer ang paggamit ng marami sa online platforms habang nagtatrabaho ang ilang mga manggagawa sa kani-kanilang mga bahay. Kabilang dito ang mga fake delivery at online shopping scam na mas posibleng makapangbiktima kung mababawasan ang paglabas ng mga manggagawa o biktima sa kanilang mga tahanan. Sa iba pang mga balita, naglunsad ng job fair ang Department of Public Works and Highways o DPWH sa mga universidad sa bansa upang makakahikayat ng mga bagong empleyado at mapalitan na ang mga opisyal at kawani na nasasangkot sa katiwalian. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, sinimula ng job fairs noong January at layunin nitong kumuha ng bagong engineers, architect at accountant mula sa hanay ng mga fresh graduates at graduating students. Aniya, kailangan ng magkaroon ng reforma sa ahensya dahil ilang dekada na umanong nababahiran ng mga aligasyon ng katiwalian ng DPWH. Una nang isinagawa ang job fair sa Mapua University, De La Salle University, Batangas State University at Polytechnic University of the Philippines. Pinahihintulutan ng Department of Justice o DOJ ang pagpapalawig sa visa ng mga dayuhang nasa bansa na apektado ng nagpapatuloy na tensyon sa Middle East. Sa kautusan ni Justice Secretary Eric Vida, bibigyan ng visa relief ang mga foreign national na hindi makaalis ng bansa dahil sa mga kanseladong flights dulot ng sigalot. Dahil dito, papayagan ng mga dayuhang nag-expire ang visa noong February 28 na manatili sa Pilipinas hanggang April 1. Hindi na rin sila pagbabayarin ng anumang fees at iba pang mga multa dahil sa pananatili sa Pilipinas. Samantala, pinaiimbestigahan na ni Bureau of Corrections Chief Director Gregorio Catapang Jr. ang umano'y mala hotel na pasilidad sa loob ng Sablayan Prison and Penal Farm sa Occidental Mindoro. Kasunod ito ng napaulat na ginagamit umano ito ng ilang high-value foreign prisoner na karamihan ay mga Chinese national upang mamuhay ng masarap kahit nasa piitan. Batay sa alegasyon, may isang gusali na tinatayang may 10 VIP rooms na kumpleto sa aircon at iba pang komportabling pasilidad ang pinapaupahan umano kada araw. Sinasabing pinapayagan din ang pagpasok ng ilang kontrabando tulad ng alak at sigarilyo sa loob ng compound.
Nako, masyadong madami tayong mga hindi magagandang balita, medyo bad news. Dako nga tayo sa medyo good news naman, dahil may doong 200 na young entrepreneur students mula sa Tanza Trade National High School ang nahandugan ng libreng livelihood at feeding program hatid ng mga Rotary Club sa ilalim ng District 3810. Nandyan po ang ating kasamahan sa DZRH Operation Tulong na si Isa Gabriel. Isa, kamusta dyan? Yes, kasama dyan. Team tagumpay na naisagawa ngayong araw ang isang livelihood at feeding program para sa ating mga young entrepreneur students sa pagtutulungan ng mga Rotary Club sa ilalim ng Rotary District International 3810 kasama ang DZRH Operation Tulong dito sa Tanza Trade National High School. Layunin ng programa na mabigyan ng panibagong kaalaman at kasanayan ng ating mga young entrepreneur students kasama ang ilan sa kanilang mga magulang upang makapagsimula ng maliit na negosyo o pagkakakitaan na maaari nilang pagkuhanan ng kanilang pantustos sa araw-araw. Kabilang sa mga pagsasanay na naibahagi ngayong araw sa pangunguna ni United Chosen President Mildred Bernardo ng Rotary Club of Tagaytay City at United Chosen President Belen Sabalas ng Rotary Club of Imos Independencia, ang meat processing at soap making na kung saan magiliw din namang nakibahagi ang ating mga mag-aaral. Ayon kay UCP Mildred Bernardo, tauna na nilang isinasagawa ang naturang proyekto kasabay ng kanilang feeding program, kagapay ang Rotary Club of Manila Premier at Share Hope Foundation. Sa kabuuan, umabot sa humigit kumulang 200 mga mag-aaral mula sa Tanza Trade National High School ang nakinabang sa naturang programa. Nasinabayan din naman ang pag-turnover ng mga gamit para sa soap making na magsisilbing panumulang negosyo ng mga magulang na dumalo sa nasabing aktibidad. Kasama Jackie, nais lang din nating pasalamatan ang Rotary Club of Pasay Libertad, Rotary Club of Bagong Bayan Manila, Rotary Club of Manila Metro at syempre ang isa sa mga naging instrumento upang maisagawa ang proyekto na ito ngayong araw ay ang Rotary Club of Pasay NIA. Kasama Jackie, bagamat tapos na ang programa ay nagpapatuloy ang isa namang orientation para sa mga mag-aaral ng Tanza Trade National High School kasabay pa rin sa isinagawa nilang livelihood program ngayong araw. Mula pa rin dito sa Tanza, Cavite, ito si Isa Gabriel para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Isa Gabriel ng DZRH Operation Tulong. Balikin na natin ang ating mga headlines. Panibagong double-digit na oil price hike asahang ipatutupad sa Martes. Halaga ng taas pasahe sa pampublikong sasakyan iaanunsyo sa susunod na linggo. Singil sa tubig tataas ng Maynilad at Manila Water tataas sa susunod na buwan. Antipolo 2nd District Special Elections umarangkada na nga po ngayong araw. Halos 500 Pinoy handa ng ma-repatriate mula sa gitnang silangan. At 11 estudyante sugatan matapos sumabog ang isang portable butane stove sa Pangasinan. At yan na po ang kabuang edisyon ng RH Balita ngayong tanghali ngayong Sabado, March 14, 2026. Ang po ng aking mga nakasama, maraming salamat kay Jeric, kay Kuya Het, at sa ating DZRH Television Tech. At sa mga nakatutok po at nakatutok pa rin dito sa DZRH, maraming salamat po. At sa aking partner, si Yuel Reyes, pagaling ka partner. Diyan na nga po nagtatapos ang RH Balita ngayong tanghali. Ako po ang inyong nakasama, ako po si Jackie Resho. Para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Ating pong oras, 1:02.